Sa pagpapatuloy ng aming biyahe dito sa Bicol ay nandito na kami sa bayan ng Daraga sa lalawigan ng Albay at papasok na kami dito papunta sa Cagsawa Ruins. Habang tinatahak namin ang papasok sa Cagsawa ay dito pa lang ay sasalubong na sa inyo ang mga nag-aalok ng kanilang offer para sa mga ATV rides. Depende na lamang po yan sa mapipili o magugustuhan ninyong mga adventure trails. At dito pa lang sa may bungad bago magtulay ay marami ka nang makikitang nag-ATV rides sa palibot. Kasama na dyan ang tour guide. At dito naman sa may tulay at sa ilog ay mababakas ang mga buhangin o lupa na galing sa bulkan, mga art painting murals sa gilid at syempre ang pamosong Bulkang Mayon na nasa puntong ito ay hindi pa masyadong makita. Ayan po, nagparking na kami dito at 30 pesos sa mga sasakyan at sa motor naman ay 20 pesos. At dito sa may parking area ng Cagsawa ay nandito na ang bilihan ng mga souvenir items o pasalubong center na pwede ninyong mabili dito. Mula sa damit, sombrero, bags, keychains, mga delicacies gaya ng pili nuts at meron ding yung kilalang sili ice cream na nasa level 1 to 5 ang lasa ng anghang nito. This is it. Papasok na tayo dito sa Cagsawa Ruins na may entrance fee na 20 pesos lamang. At ayan, nag-post pa si Ate Maganda. Pagpasok pa lang dito sa may bukana ay makikita nyo na ang Park Circle at nakatayo na imahe ng Panginoong Hesukristo. Habang nandito ka sa Cagsawa Ruins na matatagpuan dito sa Barangay Busay ng Daraga, Albay, na maging sa labas nito ay mababakas pa rin ang volcanic soil o buhangin na ibinuga ng Bulkang Mayon sa ilang beses na pag-aalboroto nito. At dito ay matatanaw mo na ng malapitan ang Bulkang Mayon na tinaguriang The Perfect Cone at isa sa mga aktibong bulkan dito sa Pilipinas na nasa puntong ito ay hindi pa rin masyadong makita sa ngayon dahil sa makapal ang ulap nito sa itaas. At dito sa may harapan ang makasaysayang kampanaryo o bell tower na tanging natira sa napinsala ng Bulkang Mayon, ang dating simbahan ng Cagsawa noon. At sa loob ng mahabang panahon ay nananatili pa rin itong nakatayo magpahanggang ngayon na siyang piping saksi sa mga pangyayaring nagaganap dito. Makikita rin dito sa kabila ng lumang kampanaryo ang pintuang papasok pero ito'y nakasara at hindi na pinapayagang makaakyat para sa kaligtasan or safety ng mga bibisita dito. Saka nandito na tayo sa dating kinatatayuan ng simbahan ng Cagsawa. Mapapansin dito ang mga punot halaman na tumubo sa bahaging ito at sa bawat paglalakad dito ay mababakas pa rin ang mga tipak ng bato o mga ilan kapirasong pader na iniwan ng nagdaang mga kalamidad. Ang simbahan ng Cagsawa
ay orihinal na itinayo noong 1587, subalit ito'y sinira at sinunog ng mga piratang Ulandes noong July 25, 1636. Muli itong ipinatayo ni Father Francisco Blanco na isang praile noong 1724 at muli itong nawasak nang tumama ang isa sa malakas na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon noong February 1, 1814. Dahil sa matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon ay maraming lava at ashfall ang bumagsak at nagresulta ng lahar dito sa halos buong Albay, kabilang na itong bayan ng Cagsawa na sakop ng Daraga ngayon. Nang matapos ang Mayon volcano eruption ay buo pa ang pader sa harapan ng simbahan, pero nang kalaunan ay unti-unti na itong gumuho dahil wala nang suporta nito sa likuran. Sa makatuwid na kahit matindi ang naging epekto nito ay nagsisilbing centerpiece ang lugar na ito bilang bahagi ng liwasang Cagsawa na nasa pamamahala ng lokal dito sa Daraga, katuwang ang Pambansang Museo ng Pilipinas. Ayon sa Internationally Tourismus Bourse Berlin, ang tourist exhibit na nakabase sa bansang Germany na ang Cagsawa Ruins ay isa sa pinakamagandang tourist places sa buong Asia. Kaya naman mga ka-filers ay isa ito sa mga sikat na dinarayo dito sa Bicol na napakaganda, napakalawak na perfect para sa inyong photoshoot at very Instagrammable ang lugar na ito. Kung sa amin sa Batangas ay may Bulkang Taal na nakapalibot sa ilang bayan at lungsod sa Batangas, ay dito naman ay may Bulkang Mayon na nakapalibot sa ilang bayan at lungsod sa Albay. Ayon sa geography na aking nasaliksik, ang Bulkang Mayon ay nakapalibot sa 8 bayan at lungsod sa lalawigan ng Albay, kabilang na itong bayan ng Daraga, Kamalig, Ginubatan, Ligao, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo at Legazpi City na siyang kabisera dito sa Albay. At habang tinatanaw ang taglay na ganda ng Bulkang Mayon ay sinasagisag nito ang mayamang kasaysayan nito sa Bicol, ngunit hindi naman maipagkakaila ang panganib na dala nito. At nandito rin sa may kanan ko ang groto ng Our Lord of Pardon na may imahe ng Santo Niño, Mahal na Birheng Maria at ng Panginoong Hesukristo. At tayo'y magsisinsay o magpupunta dito sa kabilang banda. Makikita pa rin dito ang isang palatandaan na nilagay ng programang TV Patrol ng ABS-CBN na kung saan ay nilagay ito noong December 2012 bilang bahagi ng kanilang 25th anniversary sa pagbabalik tanaw ng kanilang coverage noon sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ganon din ang pananalasa ng Bagyong Reming dito noong 2006. Isa na rin ang TV Patrol sa nag-coverage ng pananalasa ng Bagyong Rolly noong 2020, at kapag nagbabadya ang Bulkang Mayon dito sa Albay, at hanggang ngayon ay napapanood pa rin ito sa ating mga telebisyon. At
pagdating dito ay may makakainan pa rin dito, gaya nitong Kokoy's Food Garden na malapit dito. At ayan ay nagkasabay kami ng isa ko pang pinsan na si Kuya Tomas, at nandito pala sila, ang aking mga pinsan, sila Ate Neri, sila Ate Aida at Kuya Ruel, at andito rin ang iba ko pang mga kapamilya. Ayan, shout out sa inyo. Tamang tambay at relaxation muna dito habang namamasyal. Pagdating naman dito ay bubungad na sa inyo ang napakagandang garden na mapagmamasdan. Dito pa rin yan, malapit sa Kagsawa Ruins. Kaya tara, pasok tayo. Ayan po mga kapilers, may entrance fee pa rin dito na 20 pesos at bibigyan kayo ng libreng pakain sa mga isda. Pagdating dito ay may mababasa kayo sa karatula na bawal pumitas ng mga bulaklak dito. May penalty o may bayad ito panigurado. At ayan, habang naglalakad dito ay napaka-presko ng simoy ng hangin at napakaganda ng mga tanim sa kanilang mga halaman. Literal na nasa garden ka talaga. Saka tamang tambay at pahinga pa rin kayo sa dalawang kubo na nandito. Yung isang kubo naman ay may duyan sa gawing kanan ko. Abay, pagkasarap naman mag-relax dito at perfect for bonding moments talaga. At may tanim din silang mga sunflower sa bahaging ito na kay ganda ring pagmasdan. Dito naman ay meron ding isang halaman na may kulay maroon ang mga dahon. Tapos dito sa kabilang banda, ayan, may 3 minutes viewing deck na may telescope na pwedeng gamitin. At meron din na maliit na fish pond na mga koi fish dito. Saka andyan sa ibabaw ang nag-iisang duyan. Solid ang mga tanawin sa paligid at mas kita pa ang bulkang Mayon. Ayos, ang sarap magpa-picture dito na habang kayo ay nakaupo sa may duyan huwag niyong kalakasan baka mag-swimming agad kayo niyan kasama ng mga isda dito. Hi! At dito naman tayo sa kanilang landmark na Hello Mayon. Kulay bahaghari ang pagkakapintura, saka ang daming nagpapapicture dito at may art stone ng Daragang Magayon sa may gitna. Tapos dito naman sa kabilang banda ang kanilang famous landmark, ang dalawang sili. Isang berde na sili at isang pulang sili na kung saan ay kilala ang mga Bicolano sa pagkain ng maanghang tulad ng sikat dito na Bicol Express. At dito ay may malawak na fish pond sa bahaging ito at maraming mga isda ang nabubuhay dito gaya ng tilapia sa koi fish. Ayan po ay pinakain ko na ang mga isda na yung pagkain nila ay galing sa libreng ibinigay sa may entrance. Ang galing, saka nakakatuwa ang mga isda dito na talaga naman na mag-e-enjoy ka habang namamasyal ka rito. Kaya naman sa mga mahilig sa ganitong nature adventure, mga plantito at plantita, ay perfect ito para sa inyo. Sa bawat pag-iikot dito, ayan napakagandang pagmasdan at napakalawak ng kanilang landscape garden na nasa gitna ito ng palayan. At ayos na mga kapilers, talagang nag-enjoy kami dito at sulit na sulit ang pagpunta dito sa Kagsawa Ruins. Pakaliwalas.